Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Magandang balita po, balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, tiniyak ng Senado na maaaprubahan sa susunod na linggo ang panukalang magbibigay ng emergency power kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspindihin o bawasan ng excise tax sa produktong petrolyo. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Matapos sertipikahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang urgent bill ang panukala, tiniyak ni Senate President Vicente Sotto III na sa lalong madaling panahon o sa susunod na linggo, ipapasa na nila ang panukala. Pinahayag naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na dahil sertipikado na ito bilang urgent bill, pwede nang maaprubahan ng mabilis ng mataas na kapulungan ang panukala. Siniguro rin ni Zubiri na prioridad ito na mataas na kapulungan sa pagsertipikang urgent bill ng panukalang emergency power, hindi na nito kakailanganin ng sumunod o hindi na kakailangan na sumunod sa 3-day rule sa pagpapasa ng panukala. Ibig sabihin, pwede na itong maaprubahan sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa iisang araw. Una lang sinabi ni Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senator Pia Cayetano na aprobado na in principle sa komite ang panukala at hinihintay na lamang ang bersyon ng Kamara para maitalakay ito sa Senate Plenary. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tumungo na sa gitna silangan si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac para tulungan ang mga kababayan natin na apektado ng tensyon sa nasabing rehiyon. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia na inaasikaso na ni Secretary Hans Leo Cacdac ang chartered flights para sa hindi bababa sa 300 mga overseas Filipino workers. Anya, isa sa mga flights ay magmumula sa United Arab Emirates o UAE at ang isa naman magmumula sa Kingdom of Saudi Arabia o KSA. Dagdag ni Olalia, inaasahang makakabalik na sila sa Pilipinas. Ito pong advice na ito ay inayos po ng ating Department of Migrant Workers at OWA dahil po sa tagubilin ng ating mahal na presidente na tulungang makalikas at ma-repatriate ng ayos at secure ang ating mga OFWs mula po sa kaguluhan sa gitnang silangan.
Samantala, binigyan din ni Undersecretary Olalia na may nakahanda ng tulong ang pamahalaan para sa mga uuwing OFW sa ilalim ng Full Cycle National Reintegration Program. Paliwanag niya, nagbibigay ang DMW ng mga libreng pagsasanay para sa mga OFW na gustong mag-upskill o reskill ng kanilang competencies, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ito yung upang makakuha sila ng magandang trabaho sa ating bansa. Dagdag ni Olalia, mayroon ding kabuhayan na ibibigay para sa mga i-repatriate na OFW, katuwang ang Department of Trade and Industry na nagkakaloob naman ng kapital para sa pagnenegosyo. Agad din ang anyang bibigyan ng tulong medikal at psychosocial ang mga uuwi nating kababayan para matiyak ang kanilang malusog na pag-iisip at pangangatawan. Pagdating po nila sa ating bansa, syempre, dahil sila ay humarap sa iba't ibang klase ng kaguluhan at trauma, sila po ibibigyan ng psychosocial services. Kasama dyan ang DOH na magbibigay po ng mga health services sa kanila. Kung sila man ay may kasalukuyang medical issue, tayo naman po ay mag-endorse sa iba't ibang hospital at meron po tayong OFW hospital din na maaaring magbigay ng medical services sa ating OFWs. Yung financial, yung livelihood, kasama ang DMW at OWA na siya ring magbibigay ng karagdagang pang programa sa ating OFWs po. Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakahanda ang Kamara na maglaan ng supplemental budget kung kakailanganin para sa tuloy-tuloy na repatriation at tulong sa mga apektadong OFW ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni House Committee on Foreign Affairs Chairperson Rachel Arenas na nakahanda ang Kongreso na magbibigay ng karagdagang pondo. Ito ay upang matiyak na may sapat na resources ang pamahalaan para sa agarang pagresponde at pagtulong sa mga overseas Filipino workers kung kinakailangan. Patuloy din ang gagampanan ng Kamara ang oversight function nito upang bantayan ang mga hakbang ng pamahalaan para sa kapakanan at kaligtasan ng mga Pilipino sa ibang bansa. If kailangan po yung supplemental budget, this institution will support that. We will support and assist. Hindi lang po sa polisiya, if they need additional funds, ay susuporta po yung House of Representatives. Samantala, ipinunto rin ni Congresswoman Arenas na isa sa mga nakikitang hamon ng Kamara sa repatriation ng ilang overseas Filipino workers sa gitnang silangan ay ang problema sa kanilang dokumentasyon. Ayon sa mambabatas, may ilang OFW na maaaring makaranas ng delay sa pag-uwi dahil sa mga issue tulad ng kulang o problemadong immigration documents. Gayunman, tiniyak ni Arenas na nakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga embahada at kaukulang ahensya upang matulungan ang mga Pilipino nais makauwi sa bansa. Nagkakaroon lang naman po ng problema. Kunyari, meron silang mga previous cases, so hindi sila basta-basta makakauwi dahil hindi pa sila na-clear. Pero karamihan naman po, is makakauwi sila. Yung gusto mong umuwi, yung gusto mong magpa-repatriate. So, palagay ko, nagkakaproblema yung sa immigration, yung mga, for example, nag-overstaying, or hindi naman po legal doon. And we have naman our Department of Foreign Affairs to assist them. House Committee on Foreign Affairs Chairperson Rachel Arenas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hindi tumigil sa paghahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa posibilidad na tumaas ang bilang ng mga overseas Filipino workers na iuuwi sa bansa dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Juan Carlo Marquez, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang agarang tulong sa mga mari-repatriate na OFW. Batay sa tala ng DSWD, nasa 410 mga OFW na ang nabigyan ng paunang psychosocial intervention sa isinagawang salubong kasama ang iba't ibang ahensya sa NAIA.
patuloy yung ating koordinasyon sa Department of Migrant Workers at sa Overseas Workers Welfare Administration para makapag-augment tayo ng assistance dun sa ating mga repatriated OFs and OFWs. So gaya na akin nabanggit kanina, 410 were given psychosocial aid as well as financial assistance through the AICS, the Assistance to Individuals in Crisis Situations, and later on, Sustainable Livelihood Program naman na assistance. Kaugnay na balita, labis din ang pasasalamat ng DSWD sa pamahalaan ng Singapore. Ito'y matapos mangako na maglaan ang military aircraft para tumulong sa posibleng paglilikas sa mga Pilipino at iba pang mamamayan ng Association of the Southeast Asian Nations o ASEAN mula sa mga apektadong lugar sa Middle East. Nag-offer ng helping hand ng Singapore. Magpapadala sila ng military aircraft na tutulong sa pag-repatriate ng Filipinos and other ASEAN nationals. So, parte na rin ito ng commitment ng ASEAN foreign ministers dun sa kanilang naging pahayag na ibibigay na assistance dun sa third country nationals o yung mga citizens ng ASEAN na nasa Middle East ngayon. The Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Juan Carlo Marquez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP na nasa ligtas na kalagayan na ang isang Pinoy na seafarer na lula ng isa sa mga barkong inatake sa kahabaan ng Persian Gulf at Strait of Hormuz. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay AMOSUP Heads of Legal Affairs Attorney Emmanuel Noli Partido, wala naman natamong sugat ang nasabing Pinoy seafarer at tanging minor damage lamang ang tinamo ng sinasakyan nitong barko. Nagpahayag din ng kalungkutan ang AMOSUP dahil sa nangyayaring gulo sa gitnang silangan kung saan damay din ang sektor ng mga seafarers na maituturing na biktima sa nangyaring tensyon. Patuloy din ang pakikipagtulungan ng AMOSUP sa pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng Pinoy seafarers. Nakumpirma namin may Pilipino yung isa, actually member namin, pero safe naman lahat, Minor, I would say, damage sa barko at walang injury sa miyembro. Kami patuloy na umaantabay at sumusubaybay sa mga pangyayari dyan. At talagang malaking panganib ang hinaharap ng ating mga seafarer, pati mga barko na talagang lumalayag dyan sa area na yan. Si Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines Head of Legal Affairs, Attorney Emmanuel Noli Partido. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Magbibigay ng cash relief assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga tsoper sa Martes. Bunso dito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produkto petrolyo sa bansa dahil sa krisis sa gitnang silangan. Alinsunod rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang lunas ang kahirapan na nararanasan ng ating mga kababayan. Ibinahagi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao sa bagong Pilipinas ngayon na mamamahagi ang ahensya ng tig 5,000 piso sa mga benepisyaryo sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ang uunahin po muna natin na bibigyan nitong tulong pinansyal na ito ay yung mga tricycle drivers dito po sa Kamaynilaan. Bakit po muna sila? Sapagkat yung talaan o yung listahan po, yung validated list ng tricycle drivers sa iba't ibang syudad dito sa National Capital Region ay handa na po at yan ay isinusumite sa kasalukuyan sa DSWD. So yun po yung reference namin sa pag-prepare ng payroll for Tuesday. Department of Social Welfare spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita,
Papalo sa 139,000 na tricycle drivers sa Metro Manila ang target na unang mabigyan ng cash aid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay bilang tulong sa mga public utility vehicle drivers na apektado ng pagsirit ng produktong petrolyo. Ayon kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, matapos ang National Capital Region, isasama rin ang tricycle drivers sa iba pang bahagi ng bansa. Aniya, palalawakin din ito sa iba pang PUV drivers kabilang ang mga jeepney, bus at TNVS drivers. Kinumpirma rin ng DSWD ang pagbubukas ng 38 payout sites ng DSWD para sa distribusyon ng tig 5,000 cash assistance sa mga tricycle drivers sa Metro Manila na apektado ngayon ng mataas na presyo ng gasolina dahil sa tensyon sa Middle East. Target na matapos ang payout sa Metro Manila sa loob lamang ng 3 araw. Batch by batch para at least makakabalik pa rin sila dun sa normal nila. With the numbers at dun sa spread out ang sites natin, parang kaya naman po namin by next week matapos po ang NCR at pag-aaralan po ulit natin ito kung paano natin i-implement sa mga probinsya. Tala, mas pinadali na rin ang requirements para sa pagkuha ng mga tricycle driver ng cash aid. Sinabi ni Morata, tanging ang kanilang valid driver's license at photocopy nito ang kakailanganin para sa araw ng payout na sisimulan sa Martes, March 17. Dagdag pa ng opisyal, wala na ring interview na gagawin dahil katuwang na ng DSWD ang mga lokal na pamahalaan na magbeberipika sa mga kwalipikado. Binibigay na natin sa lokal na pamahalaan yung tiwala ng pag-select sa kanilang beneficiaries. So basically, wala na pong interview yan. Ibibigay na lang po nila sa atin ang intake sheet yung certification together with the master list na idididuk po ng central office at pag na-confirm na pa natin na clean list po yan na po ang magiging source of information for payout. So basically, lang pipirmahan na lang po ng mga beneficiaries natin during the payout ay yung certificate of eligibility. And of course, yung confirmation of the master list na sila po ay kumuha yung supposedly cash aid po natin na 5,000. Si DSWD Crisis Intervention Program Director. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, special election sa nabakanteng pwesto sa Kongreso sa Antipolo 2nd District. Kasado na, mag-uulat si EJ Lazaro. Kasado na ngayong araw, Marso 24, ang special election sa ikalawang distrito ng Antipolo upang punan ang nabakating pwesto sa Kongreso matapos ang pagpanaw ni dating Representative Romeo Acop noong nakaraang taon. Idineklara rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang araw na ito bilang special non-working holiday sa mga barangay na sakop ng Antipolo 2nd District upang mabigyan ng pagkakataon ang mga botante na makalahok sa halalan. May 6 na mga kandidato na naglalaban para sa nasabing pwesto. Tinatayang may mahigit 252,000 na rehistradong botante mula sa 8 barangay kabilang ang Kupang, Dalig, San Jose, San Roque, San Luis, San Juan, Inarawan at Calawis ang inaasahang boboto sa 36 na voting centers na karamihan ay mga nasa paaralan. Mananatiling bukas ang botohan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, habang may early voting naman na nagsimula kaninang alas 5 hanggang alas 7 ng umaga para sa senior citizens, persons with disabilities at buntis upang matiyak na makalahok ang lahat sa pagpili ng bagong kinatawan ng Antipolo 2nd District sa Kongreso. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bangko Sentral ng Pilipinas pinarangalan bilang Reserve Manager ng 2026 Central Banking. Si Melanie Valdez-Reyes sa report. Welcome ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Reserve Manager Award para sa 2025 mula sa Central Banking, isang London-based na kumikilala sa kahusayan ng mga central bank sa pamamahala ng pananalapi. Ayon sa Central Banking, kinikilala ang BSP dahil sa modernized na pamamahala ng foreign reserves ng bansa. Kabilang dito ang pag-upgrade ng Strategic Asset Allocation Framework
paggamit ng mas aktibong risk management techniques, at pagpapalawak ng diversification ng mga reserba. Pinahusay din ng BSP ang kakayahan ng institusyon na mamuhunan sa mga bagong asset classes. Nag-update ng mga patakaran para sa extend fund managers, pinahusay ang pamamahala ng ginto, at pinalakas ang mga alituntunin sa responsible investing. Sinabi ni BSP Governor Ellery Molona, patuloy na magiging maingat at forward-looking ang Bangko Sentral sa pamamahala ng reserba ng bansa. Noong 2025, kinilala rin ng Central Banking ang BSP bilang Currency Manager of the Year dahil sa pagtiyak ng sapat na supply ng mga banknotes sa bansa kabilang ang pagpapatupad ng Polymer Banknote Series. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD pinalawig ang compliance period ng housing developers sa gitna ng epekto sa ekonomiya ng gulo sa Middle East. Si Ray Ferrer sa report. Pinalawig pa ng Department of Human Settlements and Urban Development ang palugit para makasunod ang private developers sa kanilang socialized housing obligations. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, hanggang Nobyembre 30, 2026 na ang deadline ng mga developer na may pending requirements sa ilalim ng Balanced Housing Development Program. Ito ay 8 buwang extension mula sa naunang deadline na Marso 31 matapos ang kahilingan ng mga developer groups. Sinabi ni Aliling na layunin itong matulungan ang housing sector sa gitna ng epekto ng tensyon sa Middle East at pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dagdag pa ng DHSUD, makatutulong din ang extension upang maipagpatuloy ang mga proyekto sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ng Pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ating nakalap na mga national news. Nandabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news, sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon, paalala mula sa himpilan. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka bang kumanta? Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang? Bukod sa pinagagaan ng iyong pakiramdam, ay pinalalakas pa ang iyong lungs. Ang pagkanta ay nakakatulong din para labanan ng iyong stress at ikaw ay makapag-relax. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng iyong memorya at pag ikaw ay nakakaranas ng hirap sa buhay. At ang good news, ang pagkanta ay para sa lahat. Let it go! Nasa tono ka man o wala. And here I stand. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Pamahalaan palalawigan ng Cagayan ng ako ng tulong sa mga vulnerable sectors sa gitna ng kinakaharap na krisis sa produktong petrolyo. Magbabalita si Dida Villacampa ng RP2 Gigaraw. Napromesa sa ngaw gobyerno na probinsya na Cagayan taufon ta maziga ira nga sektor nga maapektaran ta krisis ta supply na gasolina. Nagkagi ni Governor Aglipay, madagon ipangiplano dan no kuna si maimplementa ufun ira nga mangyawa tabaga ta maziga ira na pamilya gasolina para ta minakusecha entre mangisesera ira kunay gapata tricycle drivers. Nagkagi na gobernador na mawak sa nga pagalaman igang na inakasagana na plano na may patumpal na peno ari kuruga madadaman epekto na patanang ta presyo na gasolina ta presyo ira ta paggatang lalo na ta makmakan. Ipartes dagapat na provincial government ipapatumpal ta pagtipid ta peno ari dakal makan operasyon da ta gasolina ante kuryente kavulo ipapatumpal ta 4-day work week mamegafu sa nga ligwan.
Yato ni balita nagafoot sa syudad na Tugigaraw, yaw si Dina Tudaw Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dina Villacampa. Recycling booth inestablisa sa People's Park sa Baguio City upang mapalakas ang kamulatan sa pagbubukod ng basura at maging bahagi ng circular economy. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Agtul tuloy ti pinagserbi ti maysa nga recycling booth anay pasdag ijay People's Park kalpasan ti panagbanga tapno mapapigsa ti panangisuro kadagiti umili kan bisita iti panangisina ken panagrecycle ti basura. Ti booth nga impatakder ti Basic Environmental System and Technologies Incorporated ket mangawat kadagiti recyclable abanag kasi ti PET bottles, single-use plastics, beverage cartons ken papel na ipatakder daytoy kaspaset iti Trash to Cash Redemption Program ti panagbanga iti Melvin Jones Grandstand ken People's Park ti inisyatiba ket inorganisa ti General Services Office ti syudad akadwana ti United Nations Development Program panagbanga Flower Festival Foundation Incorporated ken ti Environmental Management Bureau ti Department of Environment and Natural Resources tapno may tag-ay ti sustainable a panagusar ken panangmanihar iti basura. Masapul magparehistro dagiti umili ken bisita kas Eco Warriors iti booth wenno babaan iti Be Extra PH platform tapno makaawat iti gunguna. Adalan dagiti lokal nga opisyal ti syudad ti posible nagpaot ti pagtitinulong dagiti pribado nga kumpanya tapno maipasdak ti reverse vending machine kadagiti kangrunaan a parke ti syudad kas iti Burnham Park, Diplomat Hotel, Bayan Park, Mines View Park ken Wright Park. Damag manipo ditoy syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 221 magsasaka sa Pandan, Catanduanes tumanggap ng tulong pinansyal mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Nakaresibin in indemnification assistance gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation ang nasa 221 na mga paraoma sa Pandan, Catanduanes na naapektaran kan bagyong Uwan. Ginibo ang pananaokan tabang sa Honest All o Municipal Evacuation Center sa nasambitan ng Banwaan sa pangingenot ni Joe Bermejo kan PCIC katabang ang Municipal Agricultural Services Office sa pamamayo ni Allen A. Sorena. Sigun kay Mayor Ernesto Tabligandi II, nag-abot sa 1.4 million pesos ang kabilugang tabang na ipinanao para sa mga danyo sa pananom sa mga hayop asin pangisdaan na kausakan na sambitan ng bagyo. Obheto kang programa na makatabang sa pagbangon kan mga paraoma asin mamantiniran sa indang kabuhayan makalihis ang nasambitan ng kalamidad. Gikan sa RP Vira, kini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Rosie Nieva. Mahigit 1,000 guro sa Cebu na numpa matapos ma-promote sa ilalim ng Expanded Career Progression Program ng Department of Education o DepEd. May report si Jess sa Agua Ilana ng RP Cebu. Mukabat sa 1,180 ka mga magtutudlo gikan sa schools division sa Talisay City ug Mandawi City dinhi sa Sugbo ang nanumpa human kini sila ma-promote isip Department of Education teaching personnel. Mismong si Education Secretary Sani Angara ang nanguna sa oath-taking ceremony didto sa Talisay City National High School. Diin iyang gitataw nga mao kini ang katumanan sa saad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga walay mo retiro nga Teacher 1. Anaa sa 418 ang bag-ong na-promote sa Talisay City nga naglakip sa usa ka school principal 4
4, 8 ka Principal 3, 1 ka Principal 2, 2 ka Teacher 3, 6 ka Teacher 2, 125 ka Teacher 6, 37 ka Teacher 5, 63 ka Teacher 4, 161 ka Teacher 3, ug 8 ka Teacher 2. Sa Mandawi City nanumpa ang anaa sa 762 teaching personnel nga na-promote ubos gihapon sa Expanded Career Progression o ECP. Naglangkob kini sa 13 ka Teacher 2, 182 ka Teacher 3, 110 ka Teacher 4, 71 ka Teacher 5, 356 ka Teacher 6, 22 ka Master Teacher 2 ug 8 ka Master Teacher 3. Tugo ni DepEd 7 Regional Director Luciano Jimenez ang pinga ng ilang nadawat nga gasa gikan sa ahensya ug himuon kining inspirasyon sa padayon nga pagmatuto sa mga kabataan nga mao'y umaabot nga mangulo sa sunod henerasyon. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jess sa Agua Ilanan. Rehabilitated wildlife sa Semirara Antique pinakawalan pabalik sa kanilang natural na tirahan. Magulat si Hope Torrechante ng RP Iloilo. Isa ka makabuluhan nga tikang para sa pagpangapin sa dunang manggad ang ginhiwat sa damlaglang sa bantayan release site sa Semirara sa Kaluya Antique sa tapos madinalagon nga ginbuyan pabalik sa ilan natural nga puloy-an ang mga rehabilitated nga wildlife. Lakip sa mga ginbuyan ang white-collared kingfisher, 4 ka spotted dove, 4 ka emerald dove, kag 4 ka barred rail. Ginpangunahan ang aktibidad sang Semirara Mining and Power Corporation, Environmental, Social and Governance Sustainability Department. Kaupod ang Provincial Environment and Natural Resources Office sang probinsya sang Antique kag Senro Kulasi. Naghatag naman sang technical nga giya ang mga eksperto sang Penro Antique kag Senro Kulasi kag para masiguro nga husto ang pagbalik sa mga sapat sa ilang nga natural nga puloy-an. Mula sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Hope Torrechante. Davao City Police Philippine National Police o PNP ipinagutos sa mga police station commanders na palakasin ang kolaborasyon sa mga barangay kontra pagnanakaw. Narito si Armando Feniquito ng RP Davao. Gibandoan sa Davao City Police Office o DCPO ang tanang police station commander sa Tacbayan nga pakusgan ng ilang kolaborasyon sa mga barangay aron sa padayong kampanya kontra kawat. Gipahayag ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero nga ang maong lakang pagpangandam sa posibleng pagsaka sa kaso sa kawat tungod sa nagamahal nga presyo sa pamaliton hatod sa padayong pagtaas sa presyo sa petrolyo. Sumala ni Caballero nga dakong tabang ang mga barangay aron mapakgang ang bisan unsang krimen ilabi na ang kawat tungod mas nakaila kini sa ilang mga constituents. Matud pa nga kung kusog ang kampanya sa mga barangay kontra krimen, mas mahimong malinawan ang ilang katilingban og malayo sa daotang butang ang ilang lugar. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Armando Feniquito. Narinig po ninyo mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula naman kay Leo Magpayo sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon. Magpapaalala muna ang himpilan. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1. Iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso
at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nagbabala ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga retailer na tigilan ang hoarding at profiteering dahil mabigat na parusa ang naghihintay sa mga lalabag. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, hindi papayagan ng pamahalaan ang anumang illegal na pagmanipula ng presyo lalo na't lumalala ang tensyon sa Middle East na nagdudulot ng banta sa supply ng langis at posibleng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Binigyan din ni Roque na sa ilalim ng Price Act, maaring makulong ng hanggang 15 taon at pagmultahin ng hanggang 2 milyong piso ang sinumang mapatunayang lumabag. Hinimok din niya ang publiko na maging mapagmatsyag at i-report ang kahina-hinalang pagtaas ng presyo sa DTI Regional Offices, Hotline 1DTI o sa opisyal na email ng ahensya. Tiniyak ni Roque sa mga mambabatas na nananatiling matatag ang presyo at sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin hanggang Mayo. Kabilang dito ang sardinas, gatas, kape, tinapay, instant noodles, asin, bottled water, detergent at kandila. Saklaw naman ng prime commodities ang canned meat, condiments, toilet soap at baterya. Gayunman, inamin niyang maaaring tumaas ang presyo dahil sa pagtaas ng gastos sa logistics bunsod ng patuloy na pagmahal ng langis. Dahil dito, inirekomenda ng DTI ang pansamantalang suspensyon ng government shares sa port handling fees at moratorium sa toll fees para sa cargo vehicles. Nakatakdang makapagpulong si Roque sa mga manufacturers sa Lunes upang pag-usapan ang mga hakbang para mapanatiling matatag ang presyo. Samantala, wala pang napagkakasunduang regional strategy ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN upang mabawasan ang epekto ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran na patuloy na nakakaapekto sa pandaigdigang supply ng langis. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang matapos ang Pilipinas ang Free Trade Agreement o FTA nito sa Canada bago pa makumpleto ang mas malawak na kasunduang pangrehiyon sa pagitan ng Canada at Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sa Philippines-Canada Business Forum, sinabi ni Trade Undersecretary Seferino Rodolfo na inaasahang matatapos ang bilateral FTA ilang buwan bago ang ASEAN-Canada Free Trade Agreement o ACA-FTA, kahit na inaasahan noon na ang Regional Pact ang mauuna. Paliwanag ni Rodolfo, bagamat prioridad ng Pilipinas ang ACA-FTA bilang kasalukuyang chair ng ASEAN, minamadali ng pamahalaan ang sariling negosasyon nito sa Canada. Ang tanging posibleng hadlang, anya, ay ang attention deficit ng mga negosyador na sabay-sabay humahawak ng iba't ibang trade talks. Gayunman, tiniyak niyang nananatiling pangunahing prioridad ang Canada-Philippines FTA. Matapos ang unang round ng negosasyon noong nakaraang buwan, nakatakda ang ikalawang round sa susunod na buwan upang talakayin ang market access modalities, isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng kasunduan. Binigyan diin ni Rodolfo na mahalaga ang FTA sa pagtutulak ng 4 na pangunahing sektor, ang mining at mineral processing, digital infrastructure, turismo at high-value manufacturing. Malaki umano ang maitutulong ng Canada sa mga sektor na ito, lalo na sa mining at digital infrastructure. Inaasahan ding mas maraming pamumuhunan sa subsea cables, data centers at telecom towers.
Magbibigay rin ang kasunduan ng mas malawak na access ng Pilipinas sa Canada, United States, Mexico Agreement, habang magagamit naman ng Canada ang Pilipinas bilang gateway papasok sa ASEAN at karatig merkado. Sinabi ni dating Canadian Trade Minister Mary Nang na magbibigay ang FTA ng kinakailangang katatagan upang mahikayat ang mas maraming pamumuhunan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Palalakasin ng Asian Development Bank o ADB ang suporta nito sa Timog Silangang Asya habang sinisimulan ng rehiyon ang pagpapatupad ng pangmatagalang development plan na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Vision 2045. Sa isang pahayag, sinabi ng Manila-based lender na nakipagpulong si ADB President Masato Kanda sa mga economic minister ng ASEAN sa 32nd ASEAN Economic Ministers Retreat kung saan muling tiniyak ng bangko ang mas matibay na financing at advisory support para sa rehiyon. Ayon kay Kanda, sa gitna ng pandaigdigang kawalan ng katiyakan, pinipili ng Southeast Asia ang mas malalim na economic cooperation at handang maging pangunahing katuwang ang ADB sa pagbuo ng mas matatag at mas integrated na rehiyon. Tututok ang pinalakas na suporta ng ADB sa tatlong pangunahing larangan: ang dedicated financing para sa sovereign at private sector projects na nakaayon sa ASEAN priorities, upstream project development upang matiyak na handa sa pamumuhunan ang mga regional initiative at mas matibay na koordinasyon para sa advisory support sa mga sektor ng ASEAN. Binigyang babala rin ng ADB na may agarang banta sa long-term goals ng ASEAN, kabilang ang tensyon sa Middle East na maaaring magdulot ng mas mataas na presyo ng enerhiya at inflation sa Asia. Tiniyak ni Kanda na handang tumulong ang bangko kung kinakailangan. Kabilang sa mga long-term initiative ng ADB ang ASEAN Power Grid kung saan handa itong maglaan ng hanggang 10 bilyong dolyar sa susunod na dekada. Gumagawa rin ito ng mga programa para sa Artificial Intelligence o AI Readiness, Capital Market Development, Blue Economy Expansion at River at Flood Resilience. Nagtipon sa Maynila ang mga economic minister ng ASEAN upang talakayin ang regional priorities at global economic outlook. Suportado rin ng ADB ang ASEAN Business Environment Forum at naglunsad ng bagong ulat sa Green Economy Transition. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanin niyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Sabi nga nila, a couple that gossips together stays together. Base sa pag-aaral ng University of California, ang gossip o pagchismis ay naiuugnay sa masaya at magandang samahan ng mga magjowa o mag-asawa. Lumalabas na nagsisilbi itong uri ng emotional bonding at nagpapadagdag sa masayang karanasan ng mga magkarelasyon. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Matapang na nagpakilala si Carl Eldrew Yulo sa senior level matapos masungkit ang gintong medalya sa floor exercise sa Antalya leg ng FIG Artistic Gymnastics World Cup Series sa Turkey. Nagpakitang gilas ang 18 anyos sa isang routine na may difficulty score na 5.3 at execution score na 8.8, ang pinakamataas sa final para sa kabuang 14.1 points at kanyang kauna-unahang senior gold. Malayo ito sa kanyang 13.666 na score sa qualifiers kung saan pang-apat lamang siya. Ngunit sa finals, tinalo ni Yulo ang mas batikang kalaban, kabilang sina Eamon Montgomery ng Ireland na nag-silver at Tokyo 2020 Olympic silver medalist Raiderley Zapata ng Spain na nag-bronze. Ito ang ikalawang pagkakataon ni Yulo sa senior division matapos ang kanyang unang sabak sa Baku leg sa Azerbaijan noong nakarang linggo. Ang mabilis niyang pag-angat at matatag na performance ay patunay ng maliwanag na kinabukasan ng batang Pinoy gymnast sa pandaigdigang entablado. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matapang na lumaban ang Gilas Pilipinas ngunit kinapos sa dulo. Bumagsak sa 101-84 laban sa Nigeria sa FIBA Women's World Cup 2026 qualifying tournament sa Lyon. Umabante pa ang Pilipinas ng hanggang 10 puntos sa first half at pumasok sa halftime na may 52-41 na kalamangan, ang una nilang halftime lead sa torneo. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin pagpasok ng second half. Sumabog ang Nigeria ng 31 puntos sa third quarter para agawin ang 76-72 na abante. Sa huling yugto, lalo pang humigpit ang depensa ng Afro Basket Champions. Tinakda ang Gilas sa 12 puntos lamang at nagtayo ng 17 puntos na kalamangan sa loob ng dalawang quarter, isang 27-point turnaround. Nanguna si Janine Pontejos para sa Gilas na may 16 na puntos, kapantay ni Kent Pastrana. Nagambag si Stephanie Berberabe ng 12, habang may 11 si Lona Ozar matapos ang mainit na simula. Pinangunahan ni Victoria Macaulay ang pagbalik ng Nigeria na may 16 na puntos, 6 na rebounds at 5 assists. Nag-double-double naman si Nicole Enabosi na may 15 puntos at 12 rebounds. Masakit ang pagkatalo hindi lang dahil may pagkakataon ng Pilipinas, kundi dahil lalo nitong pinahirap ang kanilang tsansa na umusad. Nananatiling walang panalo ang Gilas sa 3 laro at mas naging mabigat ang laban para sa top 2 finish. Halos tiyak na ang France sa unang pwesto habang may 1-1 kartada ang South Korea. Para mabuhay ang pag-asa, kailangan ng Gilas na manalo ang Colombia kontra Korea, talunin ang parehong koponan at umasa na matalo ang iba pang kalaban sa natitirang mga laro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong Sports Balita, nagpakilala agad si Jalen Johnson sa PBA kung saan binuhat nito ang rain or shine sa 116-109 panalo kontra Macau sa pagbubukas ng Season 50 Commissioner's Cup sa Inares Center sa Montalban. Umarangkada ang 6'9" import sa 29 na puntos, 24 na rebounds at 6 na assists para pangunahan ang Elasto Painters na ilang ulit na sinubok ng Black Knights. Malaking tulong din si Adrian Nocom na may 19 na puntos, kabilang ang 15 sa second half kung saan bumawi ang rain or shine matapos maiwan ng double digit sa unang bahagi. Siya rin ang kumamada ng pinakamahalagang tira, isang
and 1 sa huling 41 segundo para pigilan ang paghabol ng Macau matapos maitabla ang laro. Naglista si Nocom ng 5 rebounds, 4 na assists at 4 na steals. Nagambag si Jonard Clarito ng 16 na puntos at 9 na rebounds, habang may 11 si Gian Mamuyak. Kumamada rin si Kaylan Chongson ng 6 na puntos, 6 na rebounds at 9 na assists. Muling nakabuo ng malaking kalamangan ng Macau tulad ng unang laro nito, ngunit hindi na naman nakayanan sa second half at nalaglag sa 0-2 record. Pinangunahan ni Phoenix Shackelford ang Black Knights sa 25 puntos, habang sina Damian Chonky at Jenning Leong ay may 22 at 20 puntos sa pagkatalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng ating mga kachismis, no? Mga chismoso at chismosa. Ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Meron niyang kasabihan, if there's a will, there's a way. Pag may gusto, may paraan. Dahil ito ang ginawa mismo ng aktres na si Geneva Cruz, hindi sumuko hanggang makatapos ng kolehiyo. At yun, no, 1 taon na lang pala at 50 years old na siya, degree holder na ang singer sa edad na 49. Aniya sa kanyang post, 33 years in the making ang nasabing diploma. Quote and unquote, as I approach my golden age in less than a month, I realized that some of my dreams are still coming true. 33 years in the making, but I finally did it. Look ma, I'm now a college graduate. This is for 19-year-old Jen who had to grow up fast and work hard after choosing to become a young mom. Thank you for being brave and for finally learning to love yourself. Hashtag it's never too late. Hashtag BSOA. Isa pang tinupad ang pangarap na magkaroon ng diploma ay ang nanay ng Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, walang iba syempre kundi na si Angelica Yulo, na nakuha ang diploma ng bachelor's degree sa Office Administration sa Philippine Christian University. Sa kanyang Facebook page, ibinahagi ni Mami Angelica ang pagtatapos na ginanap sa Philippine International Convention Center kung saan dumalo sa kanyang graduation ang kanyang asawang si Mark Andrew Yulo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang mga chika na ibahagi ng dating PBB housemate na si Joaquin Arce kung ano ang kanyang turing sa stepmother na si Angel Locsin. Kung ating matatandaan, anak si Joaquin ni Neil Arce sa dating kasintahan at napangasawa naman ni Neil itong si Angel noong 2021. Bungad niya ni Joaquin, quote and unquote, parang second mom ko po siya, she's my mentor and she also gives me advice in life. Nakilalang binata mula nang maging isa nga sa mga housemate ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Third big placer si Joaquin nang magtapos ang naturang reality show kamakailan. Ayon sa baguhang aktor ay todong suporta ang ibinigay sa kanya ni Angel habang nasa loob pa ng bahay ni Kuya. Quote and unquote, grabe yung non-stop niya, nag-stop siya sa hiatus sa show business just to defend me. Pinagtanggol ako ni Darna, 'di ba? Parang wow, I'm so grateful for her and I really couldn't have done it without her. Yan ang giit ni Joaquin. Kung mabibigyan ng pagkakataon ay gustong makatrabaho ni Joaquin si Angel sa isang pelikula. Aminado ang binata na talagang malaki ang paghanga niya sa kanyang stepmom bilang isang aktres. Quote and unquote, absolutely I want to, of course. I feel like I have to deserve to act in a movie with her. I feel like I have to deserve to work with her. I mean, come on, she's the best. I can't act with the best unless I am along those lines. So I want to deserve to work with her. I have to work to that point. Yan ang pagtatapos ng binata. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, napapanood na ngayon sa mga sinehan ang pelikulang A Special Memory na pinagbibidahan ni Bella Padilla at Carlo Aquino. Nagkaroon naman ng argumento sa pagitan ng aktor at ng direktor na si Jerry Lopez, si Neneng, habang ginagawa ang naturang proyekto. Quote and unquote, yung fear of heights ko kasi nga ayokong sumakay ng rides. Pero kasi si Bella gusto niyang kuhanin yung eksenang yun, so ang ginawa ko, sobrang na-anxiety ako. So nagagalit ako sa sarili ko, pumutok ako doon habang nandun na sa ride. Yan ang nakangiting kwento ni Carlo. Nawalan man ng malay dahil sa alta presyon ay itinuloy pa rin umano ng aktor ang kinatatakutan niyang eksena. Quote and unquote, kinuhanan namin yung scene na gawa ko pero hindi ko alam kung nasama dahil yung mukha ko doon katakot-takot yata doon. Yan ang dagdag ng dating child star. Agad namang humingi ng paumanhin si Carlo kay Direk Jerry dahil sa nangyari sa set sa set ng bagong pelikula. Quote and unquote, after the scene dahil nga ayoko nang magsayang ng mga oras na hindi kami nag-uusap, nakasama ko siya, lumaki ako sa industriyang ito, nilapitan ko na. Humingi na ako ng dispensa at right there, naging okay kami ni Direk. Yan ang pagbabahagi ng aktor. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan nating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, Susan Aison at Justine Osia sa ating Warcast. Salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya ring naghatid ng ating showbiz balita sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news at kay Leo Magbayo para sa balitang business at sports. Maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang, hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw.
At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.